sa lungsod ng Tayabas. Natagpuan namin ang isang tindahan sa gilid ng kalsada sa gitna ng palayan. Isang tindahang puntahan ng mga taong naislamnan ang mga kumakalam na tiyan sa presyong abot kaya at hindi mabigat sa bulsa. Bonus pa, ang mabait na nagtitinda kaya't kasundo ng mga nabili rito. Ano nga ba ang naging buhay ng may-ari nito at paano ba nakatulong ang tindahan sa kanilang pag-asenso? Alamin natin ang kwento ni Ate Elena. Si Ate Elena ay matagal nang nangarap na magkaroon ng kanyang sariling tindahan at noong 2019 lang natupad ang kanyang inaasam na pangarap. Yung maliit pa lang ako, ito yung pangarap ko na magkaroon ng tindahan. Dalawa lang talaga naman yun eh. Ako yung makapag-abroad. Nag-try din ako mag-abroad pero naano ko na ang liliit pa pala ng mga anak ko, hindi ko pala kayang iwan. Kaya nagtyaga ako na tubigan lang muna hanggang sa farm. Hanggang sa namasukan ako. Hanggang sa nakaipon ng konti. Yung magandang loob na nagpatira sa akin ito. Doon ako nag-start. Aminado si Ate Elena na naging mahirap ang buhay nilang mag-asawa nang piliin nilang magsama ng maaga. Sobrang hirap pala. Akala ko pag nagkaroon ka ng asawa, matatakasan mo yung hirap na nagustuhan mo sa magulang mo, yung pagmamaging malupit nila kasi parang sinauna medyo mahigpit, gano'n. Hindi pala, mas sobrang hirap pala. Tapos nagsunod-sunod yung anak ko. Talagang halos asin na lang yung amin nila. Nakakaiyak. Sige, wala po. Sabi lang po. Ayun, asin at saka mga gulay na nung kinakain namin, lugaw. Sabang natagali din, nalaki yung mga bata. Kaya sa asawa ko yung farmers pa din, wala namang yayat kapag mahirap at mahirap pa din. Hanggang 19 years nakalipas, naghiwalay kami. Nag-asawa ulit, tapos nagkaanak kami ng dalawa. Tapos ay kalong asawa ko parang medyo guminhawa. Nagtayo nga kami ng ganito, tapos may trabaho naman siya. At sa ngayon, yung mga anak ko naman sa una, hindi din malalaki na. Patulong ko naman siya ngayon sa maliit ko pang mga anak na dalawa. Basta lang, mas maalwan ngayon, isa noon, yung pamumuhay namin. Na kumakain na kami 3 beses sa maghapon, kumakain ng masarap. Hindi naman as in masarap, kumbaga yung mga, sabi nga nung anak ko pang dalaga, Ira, na hindi namin naranasan kumain sa wakto kahit kailan. Pero itong mga anak ko sa huli, yung mga kapatid namin, siyempre bahal din namin, kaya hindi namin ito ni kapatid, ay ipararanas namin. Kaya, yun, ganito. Nabanggit ni Ate Elena ang kung paano nakatulong ang kanilang tindahan upang umasenso sila sa buhay. Sinabi niya rin ang sekreto para sa mga maraming bumibili sa kanya ay ang magandang pakikitungo at kabaitan sa mga tao. Sinabi niya rin na kapag may mga sumusobra sa mga tinitinda niya o mga hindi binibili ay ibinibigay niya ito sa mga kapuspalad dahil alam niya ang naging sitwasyon nila. Sa lagi ng laban lang. Hindi na tumagas, laban na lang. Sa lahat, kailangan natin ng pagpapag. Tapos ay magbigay. Tumulong sa alam ko na ilan. Lagi ko sinasabi sa kapwa ko na pag ako'y may blessing, pinagbibigay ko. Nalaman natin kung paano nga ba magpatakbo ng maliit na tindahan ang isang taong maraming pinagdaanan. Tunay na trabahiro ang tawag sa pagtitinda, nakakatulong sa mga tao, lalo't higit sa pamilya. Ang tindahan ay maaaring bilihan ng mga pangangailangan, pero maaari ding makunan ng mga nakaka-inspire na kwento sa buhay.